Hatol ng Kuneho. Isinalin sa Pilipino ni Vilma C. Ambar. Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinusubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakakarinig sa kanya. Kinabukasan, maging sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapon na ang tigre. Lumabasay na lamang siya sa lupa. Naisip niya, ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay narinig siya ng mga yabang. Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. Tulong! Tulong! Muli niyang isinigaw. Isang tigre. Sabi ng lalaki habang nakadungaw sa hukay. Pakiusap! Tulungan mo akong makalabas dito. Pagmamakaawa ng tigre. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay. Nakawa ang lalaki sa tigre, subalit naisip niya, baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan. Subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad, pagpapatuloy ko ng aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Sandali! Sandali! Huwag mong isipin yan. Pakiusap ng tigre. Huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre, kaya bumalik agad ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Gumapang ka dito. Sabi ng lalaki, gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaki tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Sandali, hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang pamaraan mo at pagpapasalamat pagtanaw ng utang na loob? Sumbat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangakong iyan. Dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng tigre. Sandali! Ang pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang puno ng puno kung tama bang kainin mo ako. Sige, Ang wika ng tigre. pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Tanong ng puno ng pino. Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kaming malaki na, pinuputol ninyo. Ginagamit ninyo kami sa pagpapatayo ng inyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humuhukay ng butas na iyan. Utang na loob. Huwag ka na nga magdalawang isip, tigre. Sige, pawiin mo ang iyong buko. Oh, ano ang masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nalalakang at nungusuan ng lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay. Pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ang tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hinihiling ng dalawa ang opinyon ng baka. Sagana ang akin. Walang duda kung ano ang dapat gawin. Wika ng baka sa tigre. Dapat mo siyang kainin. Tignan mo, wala na kami maisilang. Naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka na nagbubuhat ng bigat at dalahin. Inaarawan namin ng mga bukid upang makapagtanim sila. Subalit anong ginagawa nila kapag kami tumatanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-ano bagay. Kaya huwag mo ko tanongin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo yung tao iyan. Tignan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Kaya, humanda ka na sa iyong kamatayan.
Wika ng tigre habang bumubuelo upang sakmalin ng lalaki. Alam na ng lalaki na ito na ang kanyang katapusan nang biglang dumating ang lumuluksong-luksong kuneho. Sandali, tigre, sandali. Sigaw ng lalaki, Ano na naman? singhal ng tigre. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Walang kwenta. Alam mo ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno ng pino at ng baka. Pakiusap, parang awa mo na. Pagsusumamo ng lalaki, O sige, pero huli na ito. Gutom na ako. sagot ng tigre. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matapos nakinig ang kuneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahahabang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata, malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneho. Naiintindihan ko ang inyong isinalaysay. Subalit, kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayong magtungo sa buhay. Muli ninyo ang isasalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daang patungo doon. Wika ng kuneho. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang bukay sa kuneho. Tingnan natin. Sabi mo, mahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre ng hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan na makain na niya ang tao. Ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman, lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo, kaya naman tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na ako magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigre na makalabas sa hukay. Paliwanag ng kuneho na tila hindi mausap. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ng tigre sa hukay, wala naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa. Wika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso.